sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin, eh. Nagkaisa sila doon. No. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So, napagkaisa ko sila. So, hindi totoo na hindi ako unifier. Thank you. First time. First time ako nakalapakan ng media, walang bayad yun, ha? So just to clarify lang. Yes. Ano po yung reason nyo at nung kasamahan nyo pa pong iba sa na hindi po pumasok ng last 3 session days? Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment. So we also used a parliamentary tool na walang quorum. So yun. Yun lang kasimple. But sila, imbis na sumunod sa rules, nung na-checkmate sila, binasura nila yung Constitution at rules by coming with a patently illegal maneuver yesterday. Ganun na kasimple. Kasi nga, in-announce na namin, ang gusto nilang gawin, isa-isang arestuhin yung mga nasa majority, pagkatapos kunin nila yung committee. Pag nakuha nila yung committee, hindi tuloy yung hearings. Kaya kami, alam namin walking dead kami. Alam namin anytime kukunin ng committees, alam ko eventually magkaka-13 sila, but sana lumabas muna yung katotohanan bago mangyari yun. May binabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren Lau at saka yung magkapatid na Villar. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit, eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Di ba? Pero si Erwin, sa groups naman namin yan, eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority at hindi niya tinatanong. Meron din doon nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joel Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan niyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay, last follow-up. Paano po sa Lunes? Kasi nagpagkita po si Senator Erwin that there will also hold a Blue Ribbon meeting on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po? I will assert, di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years to back in government? 8 plus 34 years in government. Have I ever stopped anyone who wants to talk? Siguro kung may time limit. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Diba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ayaw nila ba't ba ayaw nila mag-hearing today? Diba? Kaya nga sila nagganyan kahapon. Okay, next. Next question, Hanati from Villar. Hi, Sen. Can you please explain to us lang po if paano po ito, like how does this bear any weight? Meron po bang presence ng Bloom staff kanina? Paano po ito papasok sa Senate records given na hiwalay po yung kampo nyo and Gatchalian? That's a good question, not only because it happened today, we expect it to happen in the next few weeks. So that's what I meant na kaninong
okay. It's Hello. sorry. So, di pa ako nagbe-breakfast, kaya Sorry. 3 o'clock na tapos. So, democracy is messy. And we're in a mess. I'm just saying, they never gave us a chance. From the day we took over, how many Senate presidents na ang nadaanan ko since 2007? May honeymoon period yan eh. Whether matagal o maikli, di ba? Ako day 1, kay Bato, day 2, privilege speech. Pinagbigyan nila mag privilege speech. Tapos day 3, eto na, yung NBI na dito. The next week, privilege speech. Upakan kami na kami ang magulo. Tapos sasabihin kami hindi nagtatrabaho. Do you know that until today, kahit kahapon yung never sila nagbasa ng members nila sa kahit anong committee. So paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho na? Everyday tinatanong ko anong committees ang gusto nyo at hindi nila binabasa kahit membership. Tapos sila ang gusto magtrabaho. They want power, not work. Susan, pasok po ito sa Senate. Ayan, we're going to have, our staff are going to have to do it. How about the Broom staff po? Meron po bang presence na? I'm not sure. May nag-attend ba na taga-Broom? Wala. Paano po kung magtutuloy-tuloy ito, Sen? Hahantong pa ito Then sa committee report? it'll be part of our history. If you look at the history of the United States, nagka-civil war pa. Diba? Because nga yung North at South hindi magkasundo sa slavery. There's a lot of votes in the US Congress, pati constitutional change that were one vote, di ba? Nagkaroon ng time, ang Supreme Court hindi sinunod ni President Kennedy. So part of democracy talaga is it's messy. But yun nga, remember, people make the actions for the institutions. So in the end, the Chilean group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility. We're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Cayetano. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh. Tapos sasabihin nila magulo. Last na po, na-mention niyo po kanina na ayaw po ng Soto Camp umalis sa Senate President's Office. No, I'm We saying- sought comment from the Senate No. actually. To tell, what I'm saying is that he kept on extending it. I allowed it. Then he kept on, sabi niya, di ba? So I was saying that in context na gusto makipag-usap ni Senator Wing. Prove your sincerity. Vacate the SP room. Mag-meeting tayo doon. Pero yung ita-take over niya, tapos sasabihin niya siya na ang Senate President, kahit acting, hindi good faith yun. Diba? Sabi daw po ni Senator Soto ay nag-usap daw po kayo, ang balak daw po ay adjournment, aalis daw po. Hindi. Can you confirm the conversation? Nag-usap kami nung first week, sabi niya, pwede bang, bigyan mo ako ng time. Tapos nag-usap kami ulit, or the same time, pwede bang adjournment. Then nangyari yung May 13. Nagkaroon ako ng memo na hindi secure yung opisina ko dito at hindi magagaranti ng security namin kasi nga ang daming bisita at may mga opisina dito. So, kinausap ng staff niya, kung pwede that weekend. Kinausap niya ako ng Monday, sabi niya, So, sabi ko, Tito Sen, paano yung security, ganyan. Sabi niya, ilang araw pa, pero hanap mo ako opisina. So, hinahanap ko siya opisina, may opisina na pala. So, binalikan siya ng staff ko, binalikan ko, na meron ng opisina. Sabi niya, hindi, kailangan sa 6th floor. Nasa 6th floor lang naman, na walang right to be there in the sense that si Senator Legarda is now SPP, and then yung majority office, sa majority naman yon wala pang binabanggit. So sinabi ko, sir, kayo na mag-usap ni Senator Ping, pinasabi ko sa staff, or mag-issue pa ba ako ng memo. So susunod na linggo, dadating yung president ng Vietnam. So sabi ko, baka naman this weekend, pwede na kayong umalis. Kasi nakakaya naman, baka mag-CR ako, mag-CR yung presidente ng Vietnam, alam nga naman sa hallway ko papunta, sa opisina across, baka magamit. Hindi pa rin umalis. Di ba? So yun lang. Pero hindi issue yun in the context of an issue. Alam ko na plano nila. They never thought na tatagal kami ng ganito katagal. Kasi ang tingin talaga nila, yung mga hawak nilang alas, ibibigay yung mga nasa 13. Di ba? So my point is, kay Sen Win, di ba? Same thing, di ba? If I say I'm acting president, then I tell President Bongbong mag-usap tayo. Kakausapin ba ako nun?
siya legitimate president eh. O, di ba? So, okay, usap, etc. Pero ano pag-usap? Paano pag-uusap? Tsaka, usap kayo from day 1, May 11. Usap. Pero huwag kayo mag-threaten. Eh, isipin mo, lalapit sa iba, yung iba sa kanila, no? Monday, kulang na kayo. O ikaw, may kaso ka. Ganyan. So, anong klaseng usap yun? So, may angal ako na sa bilyonaryo, which wala. Di ba? Hindi naman pwedeng usap, meaning, ito complete usap, tapos sabihin kong, kasuhan ko kayo, pag hindi kayo di ba? So that's what I meant na, we're sincere if they're sincere. Di ba? Robert Mano from DCNN. Sir, good afternoon. Sir, paano ninyo nakikita na i-discharge yung function ninyo considering na yung counterpart ninyo, yung House of Reps, kinikilala si Senator Reid, ang Palace, kinikilala si Senator Reid. Dito po, nagbigay kayo ng instruction sa mga empleyado pero sa mismong hearing po ninyo, walang sumipot para sundin yung instructions po ninyo, sir. Three books. The rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these three books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yon, di ba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., lumalabas sa, actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin, eh. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So, napagkaisa ko sila. So, hindi totoo na hindi ako unifier. Thank you. First time. First time ako nakalapakan ng media, walang bayad yun, ha? Guys, ang hiningi ko lang, don't give us any quarters, prayers for the country. Thank you, everyone. Thank you. Sorry. Yes. Kanina, sir, na-mention nyo na yung threat lagi doon sa mga kasama ninyo na dyan. How do you intend to protect po yung mga kasama po ninyo para hindi pa kayo malagasan lalo? Prayers, walk of faith. Nung nawala si Bato, yung misis nag-text sa akin, nag-text o tumawag kay Senator Robin, nag-text, tumawag kay Senator Bongo, sana naman daw sa bawat panggigipit maalala na si Bato, maganda na ang taguan, pero pumunta pa ang Senate para lang magbagong direksyon. Nung nakulong si Jinggoy, yun din ang sinabi niya sa akin, ako kasama niya doon. Sabi niya, pare, dead meat na ako dito, baka mabulok na ako dito. Pag naghiwalay-hiwalay pa, sabi mo sa grupo, hindi ako bumigay. I saw him during the most crucial time, di ba? So, nangyari yung nangyari kahapon, so we're still praying. But remember, tao din yung 11+1. Baka meron pa makonsensya sa kanila. Diba? You know, the problem with corruption in the Philippines is that when you put every single person under the microscope, may makikita ka eh. Diba? The best answer I heard was the former Secretary Angie Reyes. Sabi niya, alam mo, pag tinanong yung politiko, nagnakaw ka ba? Eh sabi niya, mag-uwi ka lang ng paperclip eh. Sa gobyerno, nagnakaw ka na eh. So it's a matter of degree eh. So that's why, di ba, once upon a time, sabi ko, baka gusto nyo resign all na lang, tapos bawal na tayo tumakbo, para clean slate. Lahat sila ayaw. Kasi nagkaisa din sila, ako lang daw dapat mag-resign. Kaya unify people. Okay? Thank you. Marami. Last two Are you still questions. confident, sir, sa grupo nyo na wala ng kamera? Knowing na lipat na si Confident
confident ako na pare-pareho prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Kasi kung ako lang ha, parang gusto ko nang sabihin dalawa sa kanila na pahiram nyo na yung boto kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. So although alam na nila na ilang kaso na at ilan na ang inalungkat sa akin, so nandun yung support. So I'm confident in our democracy. I'm confident that the Philippines is a country of the Lord. So, I face this. I'll just quote someone na nakasama ko. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman ako, kasi magkasama kami noon. Hindi ko nakasama kay Erap, nakasama ko kay GMA. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman, kahit barilin ako sa luneta, single ako noon, wala akong pamilya, wala akong asawa, bata pa tatay ko. Pero ngayon, baka kakain sa puso tatay ko, pero hindi ako kakalas. So, ganun na yung salitaan namin eh. So, although may asawa ko, I haven't been blessed to have children. I have a lot of pamangkins I treat as my children. I have my ate na I didn't want to pull in. But she's a senator as much as me and she's happy to do this. She didn't want the blue ribbon. But kanina siya nagsabing, Al, kung magkakagulo dun sa baba, baka respeto nila kung babae. So, siya ang bumaba. Buti lang sumama si Robin kasi kahit pala babae, haharangin pa rin sa baba. So, I'm confident God is in control, but I cannot tell you more than now. And I don't know what will happen later. I don't know what will happen tomorrow. I don't know what will happen Monday. Thank you.